Kinakabahan na. Yeah, sure! Rich! Tayo ng ating pastor, kilala nga po na bago tayo nakapagsimula ay marami pong pagsubok ang dumating po sa atin. Na marami po tayong ginagawa, syempre po sa ating pong trabaho. At sa kabilang po noon, nagkaroon po tayo ng sakit sa ating lalamunan. Nangati po, sabi ko kay pastor, maganda po kay pastor, parang di ko ata kakayanin. Parang may aberya ng prayer meeting, kaya talaga po makakit. At sabi ko nga po, kung ano po ating mga pinagagawa sa buhay ay magkaroon po tayo ng time pa rin po sa ating Panginoon. At umasa po tayo sa ating Panginoon. Yes. Pasalamat tayo ngayon yan. Medyo okay na po tayo. Alam ko po na i-represent ko dahil po ang Diyos po ay napakabuti po sa atin. Gusto po natin na mga Bible sa Proverbs chapter 9 verse 1 to 10. Proverbs chapter 9 verse 1 to 10. Magkaroon po tayo ng responsive reading. Basahin ko po sa verse 1, ay po sa verse 2 at sabay-sabay po tayo yung verse 10. Proverbs chapter 9 verse 1 to 10. Say amen po kapag nakita na po natin. Proverbs chapter 9 verse 1. Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her 7 pillars. Number 2 kayo po. She hath killed her base, she hath mingled her wine, she hath also finished for table. She hath sent forth her maiden, she crieth upon the highest places of the city. 4. Who is simple, let him turn in his heart. As flame that was in understandeth, say to him. Come, eat of my bread and drink of the wine which I have mingled. 6. Forsake the palace and lay, and go in the way of understanding. He that reproveth a scorner getteth himself shame, and he that rebuketh a wicked man getteth himself in blood. 8. Probe not scorner, lest he hate thee. Rebuke wise man, and he will love thee. Give instruction to wise man, and he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. Verse 10, sabay-sabay po tayo. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Salamat po sa pagbasa po ng kanyang salita. Tayo po ay pilit at tumuho. Tayo po ay manalangin. O Diyos ng mga mapangyarihan sa lahat, salamat muli Panginoon sa privilege na muli po magamit Panginoon upang makapagbahayag po ng iyong salita. Wala na po Panginoon na wala po akong kagalingan, wala po akong karunungan, kundi sa inyong biyaya ako po ay umaasa. Muli niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Bilangin ko po na ikaw siyang makita. Ikaw lamang po Panginoon ang siyang maluwalhati. At i-bless ko po ang bawat isa ng dito ngayon. Kung meron po kayong nakikitang karunihan sa aming mga puso, pakalinisin niyo po ito, Panginoon. Bigyan po kami ng attentive-minded at ikaw lamang, Panginoon, ang mag-focus ng aming puso at isipan. So ito lahat ang nangyayari at pasasalamat. Ito po ang aming samot dalangin. At pati ng pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng ating mensahe ngayon ay ginawa po natin sa Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord. Diba? Madalas po natin na naririnig sa mga tao ngayon na siyempre dapat daw po magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. Kung iba, nagtatanong, ano ba ang gusto mo sa isang tao, di ba? Siyempre, gusto ko yung mayroong takot sa Diyos. Yung iba, nagsasabi naman na yung tao na yan, lumaki yan ng mayroong takot sa Diyos, di ba? So, tatanungin po natin, ano po ba daw talaga ang ibig sabihin ng mayroong takot sa Diyos? Ano daw po ba talaga ang takot at dapat po natin makita sa ating Diyos. Hindi po yung takot na para kung tayo nanginginig. Hindi rin po yung takot sa Diyos na sinasabi na yung nangangatal po tayo sa takot, di ba? Kundi ito po yung takot na sinasabi dyan yung holy reverence. Yan daw po yung isang banal na paggalang na nagbubunga po at pag-iwas po sa kasalanan. Tandaan po natin na ang takot po sa Diyos, yan daw po ay tunay na karunungan. Diyan po nag-uugat ang tunay na karunungan. At ito daw po yung pundasyon ng buhay na pinagpala. Number 1, the fear of the Lord is reverence. Ano daw po yung reverence? What is reverence? Number 1, acknowledging God and that we are His creation. Pag kilala daw po natin na siya po ang Diyos at tayo po ay Kanyang nilalang lamang. Sabi po sa Genesis 1:27, so God created man in our image, and the image of God created him. Male and female created he them. Diba? Ang nilikha po ng Diyos, malinaw po dyan na
babae at lalaki. Wala pong tomboy. Wala pong bakla. Dalawang klase lang po. Pinipit po specific po, male and female, di ba? Dala po tayo ng Diyos na naayon po sa kanyang larawan. Kawangis po niya, kamukha po niya, di ba? Ibig sabihin, meron po tayong halaga, meron po tayong dangal at layunin. Kaya po, tayo ay nilikha po ng ating Panginoon, meron po tayong pagkilala sa ating Diyos. Nakikilala po natin na tayo po ay nilikha po ng ating Diyos. Hindi po natin siya katulad ng tao, di ba? Tayo po ay kanyang nilikha at ang kanyang mga plano lang po ang dapat daw natin sundin. Kaya kikilalanin natin ang ating Panginoon, sasampahin natin yung lumikha, hindi po yung nilikha. Kasi marami pong mga tao ngayon na nilikha po nila yung, lumilikha po sila ang sarili nilang imahe para po mapagpurihan. Meron po mga santo, na hinahawakan po dyan, di ba? Tandaan po natin na iti gawa lang po ng tao, di ba? Ang Diyos po natin ay buhay. Meron kasi nilikha nila na merong mata na hindi po nakakakita. Meron din pong mga tenga na hindi lang po nakakarinig, di ba? Meron din kamay, hindi man nakakahawak. Tandaan po natin, ang ating Diyos po, yan po ay buhay. Kaya po ang sasambahin natin, yung lumikha, hindi po yung nilikha, di ba? Right. Number 2, respecting His power and authority. Paggalang po sa kanyang kapangyarihan at otoridad, di ba? Buksan po natin sa Jeremiah 10:12. Basahin po natin ito sa Tagalog. Kanyang ginawa ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kanya pong itinatag ang sanlibutan sa pamamagitan po ng kanyang karunungan at kanyang iniladlad ang langit sa pamamagitan po ng kanyang pagkaunawa. Ibig sabihin po, kaya ang paggalang po natin sa kapangyarihan at otoridad po ng ating Diyos, yan po ay siya po yung may ganap na kapangyarihan po sa lahat, di ba? Kaya tayo po sa Genesis 1:1, God created the heaven and the earth, di ba? Kaya kapag kinikilala po natin ang kanya pong otoridad, di ba, natututo po tayong sumunod. Natututo po tayong magtiwala. At sa lahat, natututo po tayong magpakumbaba sa kanyang kalooban sapagkat siya po yung may hawak ng lahat, di ba? Alangitan po sa kanya po yan. Lupa, sa kanya rin po yan. Maging po ang mga buhay po natin, di ba? Kaya kasama po dito yung pagsunod at utos at dapat po ito sila pamumuhay natin ang kalooban po ng ating Panginoon. Kaya po ang reverence kapag sinabi po, meron po tayong pagkilala na tayo kanyang nilalang. Meron din po tayong paggalang sa kanya pong kapangyarihan at otoridad. Number 3 po, worshiping His holiness. Pagsamba daw po sa kanyang kabanalan. Sabi po sa Psalms 145 verse 17, the Lord is righteous in all His ways and holy in all His work, di ba? Ang Panginoon daw po ay matuwid sa kanyang mga ginagawa at banal po sa kanyang mga gawa. Kaya dapat lamang po na tayo po ay magtiwala po sa ating Panginoon kapag wala pong mali sa paraan po at layunin po ng ating Diyos. Sabi po sa Isaiah, sabi sa Isaiah 6:3, holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Pagsamba po sa Diyos bilang banal at makapangyarihan. Hindi lamang po sa salita, kundi dapat po sa may gawa, di ba? Dapat po tayo nananalangin sa pang-araw-araw po natin pamumuhay. Dapat sambahin po natin ang ating Diyos na meron po kabanalan at mataas po na paggalang. Di ba? Hindi ka po makagawa ng masama dahil meron po tayong takot sa Diyos. Yung po ang dapat. Dahil meron po tayong mataas na pagkilala sa ating Diyos. Meron po tayong mataas na paggalang sa ating Diyos. Di ba? Kaya dahil po mataas po yung paggalang natin sa ating Diyos, natatakot po tayo makagawa ng mga bagay na hindi po naaayon sa kanyang kalooban. Natatakot din po tayong gumawa ng lihis po sa kanyang mga kagustuhan sa mga bagay na mga masasama. Tandaan po natin, the reason why Job lived righteously is because Job is a God-fearing man. Si Job po ay namumuhay ng matuwid sapagkat siya po ay merong takot sa Diyos. Meron po kasi ngayon na mga kabataan na nakakalungkot na sinasabi pong mga Kristiyano, di ba? Pero kung ano-ano na lamang po yung pinaggagawa. Kung ano-ano na lamang po ng ginagawa na, pero po walang
kakaba-kaba, di ba? Yan po ang mahirap sa atin ngayon. Kapag tayo kung anong pinagagawa natin, na kung anong pinagagawa na lamang, na hindi na po natin inaalaala na mayroon pong Diyos pala na nakakakita sa atin. Di ba? Sa mga Kristiyano, sa mga kabataan ko, ang gawain po ng Panginoon, ng church po natin, yan po ay mapagpapala kung tayo po ay magkakaroon ng malaking pagkatakot po sa ating Diyos, di ba? Alam niyo po, kapag ang member ay meron po takot sa Diyos, hindi na po kailangan bantayan ng ating pastoryan, di ba? Yes, right. Dahil kung meron po tayong takot sa Diyos, pag alam naman po natin masama, pag alam naman po ito mali, pag alam naman po natin listo sa kanyang mga kagustuhan, sa kanyang mga salita, hindi na po natin ito gagawin. Amen? Kaya po ang takot sa Diyos, yan po ay titigil sa atin sa paggawa po ng mga kasamaan. Right. Yan po ang takot sa Diyos, yan po ay magbibigay sa atin, titigil po sa mga mali po natin dapat gawain, di ba? Kaya magkaroon po tayo ng takot sa Diyos, magkaroon po tayo ng mataas na paggalang. Alam niyo po yung isang sundalo sa harapan po ng isang general, na kapag dumarating po yung general, syempre, ang mga sundalo po, tumatayo po yan ng diretsyo, di ba? Inaayos po yung sarili at nagbibigay po ng paggalang. Bakit po kaya, di ba? Dahil ang general po ay mataas po ang ranggo sa kanila. Ibig sabihin, sinuturuan po sila dyan na yung nakatataas, inire-respeto po dapat at ginagalang. Ngayon, isipin po natin, kung yung tao pa lamang po pala ay ginagalang, paano pa kaya daw po yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Diba? Kaya siyempre, kung tayo po ay magkakaroon ng mataas na paggalang at respeto, wala pong iba kundi sa ating Panginoon, sa ating dakilang Diyos lamang. Amen? Huwag din po natin gagawing biro yung mga salita ng Diyos. Huwag din daw po natin gagawin yung, lalo na po yung pangalan po ng Diyos, doon daw po sa walang kabuluhang bagay, di ba? Kasi minsan, naging expression po yan ng marami, naririto. Mali, OMG, di ba? Ano yung OMG? Ang dulo po niyan, oh my God, di ba? Kung ang dulo noon ay pangalan po ng Diyos, huwag daw po natin babanggitin ito, di ba? Hindi daw po ito maganda. Siguro yung papansot na lamang yung OMG, kung naka-express nila, oh may gulay, eh baka okay pa po yun, kung nasasabi po nila. Kung talagang yun ay tunay na yun ang ibig sabihin po ng kanilang OMG. Pero kung ini-reason lamang, para kung hindi lang mabanggit yung salita ng Panginoon, tandaan po natin, nalalaman po ng Diyos ang ating mga puso at isipan, di ba? Lahat po sa Diyos ay hayag. Kaya much better na lamang na huwag na lang po natin bigas yung mga salita na yan. Lalo na po yung Jesus Christ, kapag nanonood po ka ng foreign language, ay malimit kong marinig, Jesus Christ. Medyo naiirita po yung tenga ko doon pag gano'n. Medyo sabi ko, napanood ko na kaso nga, hindi ko naman pwedeng ipanoorin. Kaya naman hindi ko pwedeng pakinggan. Mabilis din naman mababanggit yung expression na ganyan, di ba? Kaya naisip ko na lang, hindi ba nila nababasa ito? Hindi ba sila nakakapagbasa ng salita ng Panginoon? Hindi ba sila nakakarinig na ito po ay hindi kaya-ayas sa Panginoon? Mas malala naman po sa Pilipinas. Pilipino, mga narinig ko, especially po sa mga matatanda. Yan, nagiging expression po nila yan. Nababanggit po nila yung buong pangalan ng ating Jesus, yung pamilya po ng Panginoong Jesus dito, di ba? Pag sila nagugulat, sasabi nila, Sus Maria Jose, ay binanggit na si Jesus. Si Maria pa. Si Maria, binanggit pa rin po si Joseph, kompleto. Sa foreign lang naman po, hindi ko na rin, nababanggit po yung tatlong ganyan, di ba? Dito lamang. Bakit daw po ba bawal banggitin po yung salita ng Panginoon? Sabi po sa Exodus 20 verse 7, Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Huwag po natin gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Di ba? Ang kasunod po niya, sapagkat hindi daw po aariin ng Panginoon ng walang sala. Hindi daw po aariin ng Panginoon ng walang sala ang babanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ibig sabihin pala kung na-express natin yung mga ganyang salita, di ba? Tayo po ay nagkakasala sa ating Diyos, di ba? Kaya payo lang po sa mga kapatiran na kung tayo po nakakapagsalita lang po ng mga ganyan, ay tigil na po natin, di ba? Sapagkat tayo na po ay nagkakasala sa ating Panginoon. Igalang din po natin ang oras ng pananalangin. Igalang din po natin ang oras sa pagbabasa po ng Biblia, di ba? Hindi yung tayo po ay nananalangin, nakapitik po ang ating mata, tapos biglang kinakausap ka, natugot ka naman. Nasa ng plato,
Igalang po natin. Kung tayo po'y nananalangin, talagang tahimik lamang po. At para malaman na ito'y nananalangin, kapag kinakausap po, huwag na po kayo sumagot, di ba? Kapag malalaman naman po nila na tayo po'y realisay. Pag nagbabasa po ng Biblia, hindi dapat naman na habang nagbabasa ka, nakatuto ka doon sa TV, baka may pinapanood ka pa. Nagbabasa ka ganyan, may patingin-tingin ka ganyan, di ba? Nakaka-distraction. Sabi po, kung tayo nagbabasa at nananalangin, punta po tayo doon sa isang lugar na tahimik, di ba? Para po makaiwas po tayo sa ingay, makaiwas po tayo sa distraction. Dahil sa pagbabasa po at pananalangin po natin, tandaan po natin, kinakausap po tayo ng ating Panginoon, di ba? Diyan po sa binibigay po ng Panginoon yung ating spiritual na pangangailangan, di ba? Kaya kailangan po natin ng respeto, paggalang, may katahimikan po. Pagdating po sa pagbabasa po at sa ating pananalangin. Bigyan din po natin ng importansya yung pagsamba, di ba? Hebrews 10:25, not forsaking the assembly of ourselves, na kagaya daw po ng ugali ng iba. Mga aralan daw po tayo sa isa't isa, di ba? Sapagkat nalalaman naman po natin na nalapit na. Sino po ba yung nalaman natin nalapit na, di ba? Nalaman natin na nalapit na ang pagdating ng ating Panginoon, di ba? Bigyan po natin ng importansya ang pagsamba. Tandaan po natin na kung walang reverence, hindi po ito mararanasan ang tunay na wisdom na galing po sa Diyos. Ang reverence po, yan po yung pagkilala sa ating Diyos, paggalang po sa ating Diyos, at yan po yung pagsamba po sa Kanyang kabanalan. Yan po ang ating first point. Number 2, the fear of the Lord leads to obedience. Ang takot na po sa Diyos, yan po ay nakikita sa pamamagitan po ng ating pagsunod. Sabi po sa Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of men, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na I fear God, pero sinasadya naman po natin sumaway sa Kanya, di ba? Kaya ang tunay po na pagkatakot sa Diyos na po ay nasusukat sa obedience, sa pamamagitan po ng pagsunod. Hindi po sa salita lamang at wala pong paggawa, di ba? Kaya kapag sinabing obedience, meron po yung pagkilos. Amen? Tandaan po natin, why obedience is the fruit of the fear of God. Yan, bakit daw po yung pagsunod ay bunga po ng takot sa Diyos. Number 1, the fear of God leads to willing submission. Ang takot daw po sa Diyos ay humahantok po yan sa ating pusang loob na pagpapasakop, di ba? Kaya kung meron daw po tayo takot sa Diyos, siyempre po na isusuko po natin yung ating kalooban sa ating Panginoon. Nagpapasakop po tayo sa Kanyang kapangyarihan. Number 2, because we know that God is watching us even when no one else sees. Yan, alam po natin na ang Diyos po ay nakatingin po sa atin, di ba? Kahit po walang iba pong mga nakakakita, di ba? Kaya natututok po tayong maging tapat, di ba? At masunurin po sa Kanyang at maging masunurin po sa Kanyang sa lahat ng oras, sapagkat ang presensya po ng Diyos ay kahit saan, di ba? Wala tayong may tatago sa Kanya. Kaya natutulak po sa atin yan na gumawa po ng mabuti. Kahit po wala, nakamasid po sa atin. Number 3, because we do not want to grieve the heart of God. Ayaw po natin masaktan ang puso po ng ating Diyos. Ang pagmamahal po natin sa ating Diyos ay nagtutulak po para po makaiwas po tayo sa mga kasalanan at gumawa po ng mabuti sa bawat pagkakataon. Alam niyo po yung isang anak na mayroon pong takot sa kanyang magulang, di ba? Hindi po dahil sa takot na siya po ay mapalo, kundi dahil po ayaw po ng ma-disappoint po ang kanyang magulang. Kaya po gumagawa po siya ng tama. Dahil po mahal po niya ang kanyang magulang, nire-respeto po dapat niya ang kanyang magulang. Nandun din po yung dapat yung paggalang sa ating mga magulang. Ganoon din po yung takot natin sa Diyos, di ba? Hindi po takot sa mga parusahan, kundi ayaw po natin ma-displease po ang ating Panginoon, di ba? We are not pleasing man, but pleasing the Lord. Gusto po natin, laging nalulugod po natin ang ating Diyos. Amen? Kaya piliin po natin gumawa ng tama kahit po sa mga bagay na po na walang nakakakita, di ba? Tumanggi po tayo sa mga kasalanan kapag tayo po inaalok. Kung halimbawa, dati ka po manginginom, di ba? Kung dati kang manginginom, siyempre, kilala ka ng barkada mo, kilala ka ng kaibigan mo, kilala ka ng pamilya mo, di ba? Dati ka maglalasing. Siyempre, pag ikaw napapadaan sa mga ganyan, mayasin yung lugar, minsan, tagay muna, di ba? Inaalok po tayo ng ganyan, minsan, nakakalit po tayo sa kanila na
masama daw po yung walang alak sa katawan, di ba? Lalo na po kapag tayo po ay nasa pamilya, pag mayroon pong mga okasyon, mga kasiyahan, di ba? Sa nagiging naman po yan. Tapos ikaw naman hindi. Siyempre, gusto mo makasama ngayong pamilya, gusto mo makasama mga sa buhay, nandun ka naman, nakikiupo ka lamang. Kasi itetend ka naman nila, aalok-alokin ka, di ba? Biglang parang pipilitin ka pa nila. Ay, masama daw yung mga alak sa katawan, tapos sabi pa ng pari, kapag lagyan daw ng kahit kaunting alak, ang katawan, kaya patay. Ito po yung sinasabi po dyan. Sabi po sa 1 Timothy verse 5:20, drink no longer water, but use a little wine. For thy stomach sake and thine open infirmities, di ba? Kaya baka po nabasa lang po ay ito, no longer water, but use a little wine. Tapos tumigil na po, di ba? Kasi nakuha na po yung gusto nilang mabasa. Kaya po, dapat tapusin po natin pag tayo po yung nagbabasa ng Bible. Tuntok din po yan. Di ba? Hindi tayo babasa na kung ano lang kung gusto natin. Yun na po ang ating susundin, di ba? Halimbawa po, baka kasi problemado po tayo, di ba? Tapos biglang nakita po natin si Bible. Tapos pagbukas mo sa Bible, kung ano po yung gusto mong mapuksan, kung ano po yung gusto makita po ng ating mata, yun ang po ating susundin, di ba? Eh, pagbukas mo sa Bible, nabasa mo, Judas himself. Oh, hindi pa tayo dyan. Ibig sabihin po dyan sa talata po niyan na drink no longer water, but use a little wine. Yan po ay pinapayo po ni Apostle Pablo kay Timoteo na gumamit ng kaunting alak. Di ba? Kapag si Timoteo po ay parang gaya ng masasakitin ng tiyan, di ba? May nararamdaman po yan si Timoteo. Kaya ipapayo po ni Apostle Pablo. Hindi po yan inalok ng kaunting alak para po sa kalayawan, di ba? Kundi bilang pong gamot para po sa kanyang sikmura at madalas pong nararamdaman ni Timoteo. Kaya ibig sabihin po niya, pinapakita ko yan yung katamtaman at yung tamang layunin. Hindi po yun paglalasing, di ba? Kaya yung mahalaga po na kapag tayo po ay nagbabasa po ng Biblia ay tinatapos po natin, inuunawa po natin kung ano po ang ibig sabihin, di ba? Sumunod po tayo sa salita po ng Diyos kahit po mahirap. Bakit daw po kaya mahirap? Dahil siguro po ay baka hindi pa po natin natatalikuran ang ating mga kasalanan, di ba? Kaya dapat po ay magpasakit po tayo sa ating Diyos. Unti-unti po tayo niyang babaguhin, hindi lang po biglaan ay pagpapasakit sa ating Panginoon. Unti-unti, gradually lang po ang pagbabago natin, di ba? Tandaan po natin na yung po obedience is the greatest expression of the fear of God. Amen? Number 3 po, the fear of the Lord. The fear of the Lord brings blessing. Amen po. Takot po sa Diyos, tandaan po natin, hindi ka daw po niyan pababayaan. Di ba? Sabi po sa Psalms 34 verse 9, O fear the Lord, ye His saints, for there is no one to them that fear Him. Ibig sabihin, there is no one to them. Hindi ka daw po niya pababayaan, di ba? Hindi ka niya pagkukulangin. Kaya kung may takot po tayo sa Diyos, hindi po tayo pababayaan. Meron po tayong protection, di ba? Meron din po tayong provision. Meron din po tayong gabay at meron po tayong kapayapaan sa ating pong Diyos. What are the blessings that comes from the fear of God? Ano na po kaya yung mga biyaya na matatanggap natin kapag meron na po tayong takot sa Diyos? Number 1, magkaroon po tayo ng wisdom and understanding, karunungan at pagkaunawa, di ba? Sabi po sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang may takot po sa Diyos, yan po ay ginagabayan ng tamang pagpapasya. Di ba? Mga kabataan daw po na nakakatanggap ng pera bilang regalo po, di ba? Yung lalo na po ngayong December na dumating, yung po mga yan, nakatanggap po yan ng pera, di ba? Dahil po naunawaan po at naiintindihan po ang tamang paggamit ng pera, hindi po kapag nakatanggap ay bili mo ko yan, bili mo ko nun, bili mo na lahat kung ano po yung mga nagugustuhan natin, di ba? Ibig sabihin po, magkaroon po tayo ng pagkaunawa para malaman po natin yung tamang paggastos po, di ba? Sa tamang pong pangangailangan. Yung pinakalis po natin, importante na po yan. Eh lalo na po kung ibinigay pa po yung wants, yung kagustuhan, di ba? Ibig sabihin, ang ating mga, kung tayo ibine-bless po ng Panginoon mula sa pagpapala, buhay,
paghinga po natin, kalusugan, blessing po yan, hindi na po yan sa pagkakaroon ng pagtanggap po ng malaking pera. Hindi po yan nasusukat ang pagpapala ng Panginoon, di ba? Pag ito ay gumising ng umaga, alam mo na agad, mayroon kang malakas na pangangatawan, purihin na po agad ang ating Panginoon, di ba? Ibibigay din po yan ng proteksyon. Sabi po sa Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and is safe. Sa oras po ng panganib, takot at problema, maaari po tayong lumapit sa ating Diyos. Bibigyan po tayo niya ng proteksyon, di ba? Tulad na po ng halimbawa niya sa pagtakas ng matibay na tore. Alam niyo po yung isang pamilya na nakakaranas po ng bagyo, na siyempre yung iba po, kapag may bagyo pong dumarating, yan po yung mga nagpapanik, di ba? Kaya ang maganda po na tayo nakakakilala sa Panginoon sapagkat kung tayo nakakakilala sa Panginoon, mas ginagawa natin na pumunta po sa isang silid po na ligtas, di ba? Na kung saan tayo po ay nananalangin. Kahit po meron pong panganib sa labas, nagkakaroon po tayo ng kapanatagan po sa loob po ng bahay, di ba? Nagkakaroon po tayo ng kapanatagan sa ating pamilya sapagkat ang Diyos po, yan po yung ating proteksyon, di ba? Protector po sa panganib at sa lahat po ng mga sakuna. Long life. Proverbs chapter 10 verse 27. The fear of the Lord prolonged days. Ang tunay po ng takot sa Diyos, nagiging gabay daw po yan sa mga desisyon, maging sa ating pamumuhay, kaya nagdudulot po ito ng mas mahaba, mas makabuluhan, at mas pinagpalang buhay. Alam niyo po yung isang driver na kapag sumusunod po yan sa traffic rules, di ba? Kung sumusunod po yan, hindi po yan mahuli, di ba? Kung sumusunod po yan sa traffic rules, hindi po yan mapapatawan ng penalty. At higit sa lahat, ligtas po yan, di ba? Pag nakikita po natin, malimit, lalo po dito, nakikita yellow light, di ba? Pag ang ibig sabihin po ng yellow light, yan po ay para mabagal na po tayo, di ba? Going to stop na. Minsan nakikita ko po dyan, kapag yellow light, lalo po bumibilis. Hindi po sa pabagal. Nagmamadali, umahabol. Paano po yan? Kung yung galing po sa red light, nagmamadali din. Di ba? Kaya pag green light, nagsabay po sila, nagkakapos po ng aksidente, di ba? Kaya sabi po dyan, kapag tayo po sumusunod sa rules po ng traffic light, ligtas po tayo, di ba? Walang aksidente, walang aberya. Makakarating po tayo ng ligtas sa ating mga pupuntahan, di ba? Kaya, ganoon din po kapag meron po tayong takot sa ating Diyos, di ba? Kapag tayo po ay sumusunod, siyempre po, ligtas po tayo, di ba? Pagpapalain po tayo ng Diyos, aalagaan po tayo ng ating Diyos. I-commit po natin ang ating buhay sa pagsunod po sa Biblia. Magpasa po tayo ng Bible sapagkat ito po yung ating instruction, basic instruction. Bible is the basic instruction before leaving earth, di ba? Magbasa po tayo ng Biblia, mahalaga po yan. Yan po tayo kinakausap ng ating Diyos, di ba? Piliin po natin maging tapat, hindi lamang po maging sikat, di ba? Huwag po natin daw palitan ng prinsipyo kapalit po ng pera o kaya pansamantalang saya lamang. Tandaan po natin na kapag meron po tayong takot sa Diyos, meron po iyang biyaya sa ating buhay. Kaya ang takot po sa Diyos, number one, meron po tayong reverence, pagkilala, paggalang, pagsama po sa kanyang kabanalan. Ang takot po sa Diyos, meron po iyang pagsunod. At ang takot po sa Diyos, meron po iyang pagpapala. Diba? At ito pa ang ating last point, the fear of the Lord keep us from sin. Inilalayo po tayo sa kasalanan pag meron po tayong takot sa Diyos. Sabi po dyan sa Proverbs 16:6, by the mercy and truth, iniquity is purged, and by the fear of the Lord, men depart from evil. Ang takot daw po sa ating Panginoon, yan po ay humihiwalay ang tao sa masama. Ito po yung mga nagiging dahilan upang iwasan po natin ang kasalanan at piliin po natin ang tama. How does the fear of God keep us away from sin? Paano daw po tayo nilalayo ng takot ng Diyos sa kasalanan? Number one, it makes us aware of God's presence. Yan po nagpapaisip po sa atin na ang presensya po ng Diyos. Ibig sabihin, alam po natin, nalalaman po natin na meron po ang Diyos sa presensya natin. Nandito lamang po ang ating Panginoon, di ba? Isa o dalawa nakakating po ng Panginoon po ay nasa gitna. Amen? Sabi po dyan sa Proverbs 53, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good.
Alam natin po na nakikita po ng Diyos ang lahat po ng ating mga ginagawa. Kaya iniiwasan po natin yung paggawa ng mga masama, di ba? Alam niyo po yung batang tahimik lamang na naglalaro kapag nandiyan po yung magulang, na kapag umaalis po yung magulang, ang likot-likot na, di ba? Hindi na mapagsabihan. Ganyan din po yung mga tao. Minsan, maayos lamang kapag meron pong nakatingin, di ba? Pero nagkakasala na po kapag mag-isa na lamang at wala na nakamasid, di ba? Kaya tandaan po natin na kung tayo po ay anak po ng Diyos, dapat marunong po tayong kumilos po ng tama kahit po mag-isa lamang po tayo, di ba? Dahil alam natin na ang mata ng Diyos ay, sabi po dyan, the eyes of the Lord are in every place. Nasa lahat po ng tao. Kita po nila. Lahat po sa Kanya ay hayal. Number 2, it gives us hatred from sin. Nagbibigay ito po ng pagkabuhi sa kasalanan. Sabi po sa Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate evil. Diba? Binabago po ng takot sa Diyos yung puso po natin. Hindi na po dapat natin minamahal ang kasalanan. Diba? Tanda po natin yung mga kabataan ngayon na kapag kasama po yung mga kaibigan na unbelievers, yan, mga kabataan na kasama po yung mga kaibigan na unbelievers, alam po natin na nakakasama pa rin nila sila, di ba? Na minsan po inaanyayahan niya ng barkada na mag-inom tayo, di ba? Minsan natuturuan din po yan ng mga barkada na magsinungaling po sa magulang. At minsan gumawa po ng mga bagay na alam naman po niya mali, di ba? Payo lang po sa mga kabataan na piliin po natin yung tumalikod po sa kasalanan, di ba? Kaysa po masira po ang ating relasyon sa ating Diyos. Ang takot po sa Diyos na po ay nagbibigay ng lakas po para po tumanggi kahit po sa harapan po ng ating mga kaibigan. Kahit din po sa harap po ng ating mga katrabaho, di ba? At maging sa kaharap din po ng ating mga pamilya. Bakit po? Kasi po, may mga pamilya po kasi ngayon na hindi pa rin po natatalikuran ng mga kasalanan. Meron pa rin po mga nagsusugal. Meron pa rin po mga nagbibisyo, naninigarilyo, di ba? Meron pa rin po mga nagiinom. Meron pa rin po mga naglalasing po dyan, di ba? Kaya huwag po tayong mamumuhay na para bang walang Diyos. Kaya po tayo ay nakakagawa pa rin ng mga ganyang bagay, di ba? Tandaan po natin, the fear of the Lord is to hate evil, di ba? Number 3, it strengthens our desire to obey God. Nagpapalakas daw po ng kagustuhan para lalo po tayong sumunod sa ating Diyos, di ba? Sabi po sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Dahil po sa paggalang at takot sa Diyos, pinipili po natin yung tama at katuwiran. Naalala niyo po si Joseph doon po sa Egypt, di ba? Siya po ay bunsong anak ni Jacob, di ba? Na-ibenta po, napapunta po siya, na-ibenta kay Potiphar, di ba? Nung na-ibenta po siya kay Potiphar, dahil po sa kanyang mga kapatid, di ba? Tinutokso po siya lagi ng asawa ni Potiphar, di ba? Na sumipin po sa kanya. Pero sabi po niya, sa araw-araw kong ginagawa po yung asawa ng Potiphar, at temptation din po, yan naman. Tapos sa Genesis 39:9, how then can I do this great wickedness and sin against God? Paano ko gagawin ang malaking kasama na ito at magkasala po sa ating Diyos? Ibig sabihin po niyan, si Joseph po ay hindi po natukso, di ba? Dahil meron po siyang takot at pag-ibig po sa ating Diyos. Kung tayo kaya ay nasa sitwasyon ni Joseph, di ba? Si Joseph po ay tumakbo po yung papalayo. Eh kung tayo po kaya, tumakbo kaya din po kaya tayo mga papalapit, di ba? Ganun po kaya tayo, matutokso po tayo. Pero sabi po, ano man po ang temptation na dumating sa ating buhay, matututo po tayong makaiwas po sa buhay. Pagkat meron po tayong takot sa ating Diyos, meron po tayong pag-ibig sa ating Diyos. Tandaan po natin na bago po tayo magkasala, tanungin po muna natin sa ating sarili, ito po ba ay nakakalugod sa ating Diyos? Na aalalahanin po natin, sino po ba yung nakatingin sa atin? Sino po ba yung nanonood sa atin? Di ba? Ang Diyos mismo. Kaya piliin po natin lumayo kaysa po lumapit sa tukso. Kung meron po tayong takot sa Diyos, pusa po tayong lumalayo sa mali.
Ang fear of the Lord, hindi lang po yan pakiramdam, kung yan po ay dapat ipinamumuhay sapagkat ang fear of the Lord, yan po ay nagbubunga sa atin ng paggalang, pagsunod, pagpapala at paglayo po sa kasalanan. Tandaan po natin, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Tayo po ay tumayo, tulad to the glory. Kinig po natin ating mga mata, tayo po tumayo. O Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat. Kami nagpupunin muli ng papasalamat, Panginoon, na hayag po namin ay yung mga salita na may kaisang Panginoon. Salamat po, Panginoon, na hindi po kami nahadlangan po ng kung anumang bagay na kung anumang kaaway, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy niyo po kami pinapaalalahanan na kung saan, Panginoon, magkaroon kami ng takot, pamagitan po ng reverence. Ito po ay ginagala ka po namin, kinikilala ka po namin, sinasamba po namin sapagkat ikaw po ay banal. Natatakot po kami sa Panginoon, kaya natututo po kami magkaroon ng tamang pagsunod. At sa pagkatakot po namin, Panginoon, naiisip po namin na binibigyan din po kami ng mga pagpapala, Panginoon. Salamat din po sa inyong presensya, sa inyong po mga salita na kung saan kami ay nakakaiwas po sa lahat po ng paggawa po ng aming mga kasalanan. Salamat po sa kabutihan niyo po sa bawat isa. I-bless na po ang buhay ng bawat isa at dalangin namin na patuloy namin na ikaw lamang ay siyang maitaas, maluwalhati at maparangalan. Ito po ang aming samo at dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen.